Mainit na balita. Bisan hindi nila naintindihan nagsasalita sila. Pag-amyenda sa Rice Tariffication Law, pinangangambahang magiging ugat na naman ng isang malawakang korupsyon. Tila nga'y may nagbabadya na namang isang malaking kalokohan na posibleng mangyari. Kaugnay nga ito sa pangako ni House Speaker Martin Romualdez na amyendahan ang Rice Tariffication Law upang muling ibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority na makabili at makapagbenta ng bigas bilang parte nga ng plano ng Marcos administration na ibaba ang presyo ng bigas sa bansa. Matatandaang kasama ito sa kanyang plataporma noong siya'y nangangampanya pa lamang sa pagkapangulo. Ngunit makalipas ang ilang taon ay wala pa ring nangyayaring pagbabago at tila ay mas lalo pa yatang tumaas ang presyo ng bigas. Ayon nga kay Senator Cynthia Villar ay mga walang alam ang nagsusulong sa pag-amyenda ng Rice Tariffication Law at tila ba'y hindi iniisip ang posibleng magiging epekto ng nasabing panukala. Bisan hindi nila naintindihan nagsasalita sila. Ang mandate nila sa Rice Tariffication Law na hindi nila pwede ipagbili yung bigas nila sa trader. Kailangan ipagbili nila sa local government or sa DSWD o sa mga government official na bibili sa kanila para tumulong sa calamity. Ang pagbabalik sa kapangyarihan ng National Food Authority ay maaari ngang maging ugat na naman ng isang korupsyon. Matatandaan ngayong taon lang nang masuspende ang mahigit sa 100 kawani ng National Food Authority dahil nga sa kontrobersyal na pagbebenta ng mga reserbang sako ng bigas sa mga rice hoarders na nagdulot ng kakulangan at pagtaas sa presyo ng bigas. There is no irregularity in our disposition of this tax. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Administrator Rod. May I just ask, sino po yung kinokonsulta ninyong legal or upon decision dun sa pangyayaring ito? Sino po yung mga no-consult ninyo? Dito, mainly ang main natin na counsel, because this is done in the official act of the management, it is our legal department. Who is your legal department head? Si Attorney Shaila. From the council? Yeah, and also the concurrently. You're from admin. You're from the council, ma'am? Council Secretariat. So you were part of the decision? The decision making? Hindi kasi, yeah. Were you consulted as stated? Mr. Chair, I am not part of the decision making when it comes to the disposition of stocks. But yeah, admit earlier you consulted the NFA Council legal. Am I correct in my understanding? During the course of discussion in our regular NFA Council meeting, I proposed that we increase our selling price. No, yes. That was in September and but in relation admin here, pagbenta ninyo, you mentioned earlier na you have a group that you were consulting na pwede you thought that you could directly sell to rice traders. Yes, Mr. Sinong legal po ninyo nun? Our legal department and of course also our headed by sa ngayon acting lang si Attorney Shaila also, and also aside from that of course our. So she was part of that decision making? Hindi naman, hindi siya part doon, but just sa council. Yeah, so just for this purpose lang, admin. So, sino yung legal na kinonsult ninyo and gave you advice? Yeah. That it's okay. It's okay to do it. Yes. Attorney. Mr. Chair, being the current board secretary and the concurrent acting department manager of the Legal Affairs Department, there will be a conflict of interest should the Legal Affairs Department provide. Correct. Yes, I agree with you. I agree with you. So admin, just for the record, I'm just asking for the name of the legal person you consulted. No, actually, Mr. Chair, directly lang. Sino po yung pangalan? You just mentioned. Wala actually in that case. Okay. No? Sige po. Okay. Okay. If I may add lang, normally it's it's the assistant administrator that would guide me. Who is for the finance? Who is? May we get the name?
si Piolito Santos, and at that time si Assistant Administrator Robert Hermano. Okay, sige. Anyway, we'll leave it at that. Para lang to get the ball rolling. Kong Erwin, Yes, Mr. Chair. may I know the concern of the Honorable Tulfo? I just want to remind our resource persons here, kayo po ay nanumpa kanina, ay ngayon Administrator Bioco, tinatanong ka kung kinonsulta mo legal, sinabi mo meron. Tinanong ka kung sino, wala ka maibigay. Yan ho direktahang pagsisinungaling kagad sa komite na ito. We are warning you, malawak po yung aming kulungan dyan ho sa baba at baka ikaw ang kauna-unahang laman ng aming detention facility dyan sa baba if you could keep on lying. Please do not lie on this committee investigation. Hindi po kami mangingiming na ikukulong ka ho namin pag patuloy ka nagsisinungaling. That's all, Mr. Chair. Just a reminder Yes, to thank all you. our resource persons. Thank you, Honorable Erwin Tulfo. So anyway, Administrator Rod, we will leave it at that first. Anyway, we will Ngayon, have the chance. ay talagang sinusulunga ng Kamara ang pag-amyendang ito kahit nga ay hindi pa nabibigyang lunas ang mga issue ng korupsyon sa nasabing ahensya. Siyempre naman, siguro alam mo naman na nagaganap ngayon yung Committee on Agriculture dito sa mga amendments sa rice tarification law. Ginagawa natin to kasi sabi ng Presidente, we have to find ways na ibaba niya ating presyo ng bigas. So yung tinatarget natin na by June, we should bring the price of rice down by at least 10 or even 15 pesos na close to 30 pesos kada kilo. We will do this by having the NFA bring to the market affordable rice para sa lahat ng mamamayan na pwedeng silang bumili ng abot kaya ng presyo ng mga 30 pesos. So ito po ang bahagi nating mga amendments na pinapasasan natin at saka we urge our friends in the Senate na gawin nila nitong urgent and we will ask and coordinate with the Office of the President. Kaya ito po ang gusto talaga nating mahal ng Presidente na ibaba ang presyo ng ating presyo ng bigas para sa mamayan. So that's our announcement because our Committee on Agriculture aarawin daw nila itong mga hearings para ipasok itong mga amendments para makakaroon tayo ng mas mababang presyong bigas sa lahat. In line with the directives of Speaker Martin Romualdez, our leader here in Congress, na i-amend ang RTL upang siguraduhin na mapababa po natin ang presyo ng bigas para sa mamamayang Pilipino. Ramdam po natin na isa sa mga pangunahing hamon na hinaharap ng ating mga kababayan ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. And amending the rice tarification law is one sure step that we can have more competitive prices for Filipinos. Right now, ongoing po yung committee hearing ng Committee on Agriculture headed by Congressman Mark Enverga. And I do hope that the Senate can begin their hearings for the rice tarification law, given that we will be going on sine die break within 3 weeks. So medyo press for time po tayo, but dahil may urgency na pong ang binitawan ang ating mahal na Pangulo, so makakaasa po ang ating mga mamamayan na hindi po matutulog ang mababang kapulungan sa isyong ito at may papasa po namin ito bago po kami mapunta sa break. Ayon din sa ilan, ay posibleng pakana na naman ito ng ilang mga politikong ganid na mayroong sabuatan sa mga malalaking rice hoarder sa bansa at sa pamamagitan ng pagbalik sa kapangyarihan ng National Food Authority ay maaaring mabigyan sila ulit ng plataporma upang makapagbinipisyo para sa kanilang pansariling interes. Rice in the markets. Will you support this initiative and will you certify it as urgent? Yes, it is something that has come up that we are so that the problema kasi kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay at wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tarification sa NFA charter at saka sa rice tarification law, magagawa natin, makokontrol natin,
meron tayong influence din sa presyuhan, sa pagpili ng palay, at sa pagbenta ng bigas. So, that's what we are doing. Will you certify the bill as urgent, sir? Yes, I think it justifies an urgent certification. Next question.